Pero umiiyak siya at nakabukas ang bibig niya na parang napakalaki na sumisigaw at humihingi ng tulong. Siguro Miss 11, sa sobrang takot ko nawalan po ako ng malay. Kinabukasan, di na po ako pumasok ulit ng trabaho. Ginamit ko na lang po yung 3,000 na tip ko para maghanap ng bagong mapapasukan. Ako po si Marco, dating receptionist sa motel sa Pasay, at ito ang Tagalog horror story ko. Hi Miss 11, itago niyo na lang po ako sa pangalan na Jetro. Isa po ako sa libo-libong estudyante dito sa Manila. Mga nagsisiksikan sa University Belt. Napansin ko po na wala pa po kayo na-feature na urban legend dito sa channel mo. Kung okay lang po baka magustuhan niyo po itong story sa university namin. Isang kwentong sinasabing galing daw sa true events. Hindi ito basta urban legend. May mga pangalan dito na pag chinek mo sa yearbooks ay talagang nag-e-exist. May mga events na pag chinek mo online ay talagang nangyari. Miss 11, di ko na po sasabihin yung name ng school ko ha, baka makick out ako eh. One time, habang nakatambay kasama ang mga bago kong classmates sa uni, may nakwento silang mga events sa akin na may pagka-spooky ang tema. May paulit-ulit na incident throughout the years na walang official explanation pero palaging nangyayari tuwing February 14. And makikita mo daw talaga sa university logbook reports ang mga incidents na ito like 17 years back. 2009 ang unang report. Bandang 12:00 ng hating gabi, may isang babaeng student ang nakitang patay sa loob ng dorm. Walang signs ng forced of entry, walang sugat. Ang cause of death sa report, undetermined. Pero sa remarks ng duty guard may nakasulat. Cellphone recovered. Received message at 11:59 p.m. from unknown number.